Mga kapatid, o kayo pong nandito sa studio at kayo pong nanonood saan man po kayo naroon sa telebisyon, ano po ang gagawin ninyo kung makakita kayo sa sahig ng 1.2 million pesos na nakabalot sa plastic lamang? Or nakakita kayong plastic at wallet, tapos dinadaan-daanan lang ng tao, pinulot nyo naman, akala nyo kalat, pagbukas nyo, yung plastic may laman na 1.2 million na cash, tapos yung wallet, meron pang kwintas. Anong gagawin ng karamihan sa atin? Honestly, sa hirap ng buhay ngayon, iuwi nyo? No, walang, kasi, oo, di ba? Yung karamihan ba sa inyo, iuwi? Ilan sa inyo itaas ang kamay ng isusole? Okay, kahit di nyo alam kung sino may-ari. Thank you for being honest, yung mga hindi nagtaas ng kamay. Kasi, ang kwento po ng ordinaryong empleyado at ang kanyang ekstraordinaryong katapatan, heto po, panoorin natin. Ako po si Mary Jennifer Doroga. Nagtatrabaho po sa NAIA. Janitress po ako sa NAIA. Dati, nagsa-sidecar din ako. Ako lang naman kasi ang inaasahan ng nanay ko. Meron akong pamangkin na pinag-aaral dati na hindi nakatuloy kasi kulang ang budget. So, kumbaga sa ako rin ang tumutulong sa pamilya ko. Ako lang din inaasahan nila. Kaya nga sabi ng mga kasama ko, ma'am, day ko pa daw ang 10 anak. Kumbaga, kasi kada pasok ko, pahiram naman ang pera dyan. Pautang naman. Kumbaga, wala daw akong bukang bibig, kundi utang. Minsan, pag nagbibiruan kami ng mga kasama ko, sana makapulot tayo, ganyan. Pero pagka ando na pala sa point na nakapulot ka na, hindi mo rin pala kayang itago yung perang yon, sabi ko. Pero wala talaga akong naisip kami. Kahit hanggang ngayon, wala akong naiisip na sayang. Sabi nga nila, sayang, solve na sana ang problema mo. Bayad na sana ang utang mo, sabi ng mga kasama. Pero sabi ko, hindi na malaki yun eh. Sabi ko, bakit natin pag-itirasan yung hindi atin, sabi ko. Gano'n. Nung time na napulot yun, parang sabi ko, instrumento yata ako na ako yung nakapulot. Isa pong napakalaking act of kindness mula sa kanyang pambihirang katapatan at honesty. Mga kapatid, ako po ay honored na makilala si Jennifer Doroga. Hello, Jennifer. Naiyak si Jennifer sa pinapanood niya kanina. Dalaga ka pa, Jennifer, Opo, no? ma'am. Bakit parang hirap na hirap at napakabigat sa'yo ng pang-araw-araw na buhay? Kasi po, mama, ako lang po din kasi ang inaasahan sa amin. Pati magulang mo, inaalagaan Opo, ma'am. mo. Ilan ang kapatid mo? 4 naman po. Ay, 3 na lang. 4 po kami. May pinapaaral ka ba? Meron po yung pamangkin ko sa pinsan. Nasa amin. Ikaw ba nakapagtapos? Hindi naman. Anong inabot mo? High school lang po. Nakagraduate ka? Hindi rin po. Anong year? Siguro first year mo. First year high school. Tapos napilitan ka ng magtrabaho. Hindi naman po napilitan naman. Kumbaga, gusto ko na rin po talaga magtrabaho. Ayun, dahil wala na ring pantustos sa Apo. pag-aaral. Ganun na rin po. Oo, pero gusto mo sana magpatuloy kung pwede. Sa ngayon po, sana. Gusto ko po sana. Ilan taon ka na ba? 32, ma'am. Bata pa yon, napakabata pa nun, oo. It's never too late to go back to school. Okay. 1.2 million pesos. Nakakahilo, hindi ba? Kung iisipin mo, at cash, hindi ba? Akala mo daw, kalat. Akala ko lang po basura. Pakikwento mo sa amin, ano bang itsura at gaano ba kakapal yung cash na 1.2 Kasi million? ma'am, iba't ibang currency po kasi yun eh. Iba't ibang currency, merong dolyar, may peso, pero Hindi pag ko po kinonvert mo, 1.2 million pesos. Sabi po nila, ma'am. Ayun, okay. Yung bago mo isole, Jennifer, syempre tao lamang tayo. Sa dami ng pinagdaraanan mo, dumaan ba kahit sandali sa isip mo na huwag mo na isole? Nung time po kasi noon, ma'am, wala sa isip kong itago yung pera dahil nagmamadali po kasi ako noon, ma'am, bumaba. Dahil parang gusto ko talaga mag-overtime ng time na yun. Kasi ilang days lang, kailangan ko rin ng malaki sahod.
So, nung time na mapulot ko yun, hindi sumagi sa isip kong itago ko yung pera na yun. Kasi, ewan ko, wala po talaga sa isip ko dahil gusto ko talaga mag-straight nung time na yun. Yun yung nakano sa isip ko na mag-i-straight ako ng araw na yun. Mag-i-stray, parang overtime lang ang iniisip mo noon. Apo. Hindi mo inisip na itong 1.2, pag inuwi ko, giginhawa ang buhay namin. Hindi ko naman po kasi alam nung time na yun na ganun kalaki daw yung na Pero pera pa kinonvert rin, nila. nakita mo. Opo, pera po talaga kasi. Pero yun na nga, nakita mong pera, so kahit hindi mo alam ang tunay na halaga sa pesos, hindi mo naisip na iuwi. Hindi ko po naisip mo yun kasi ang inisip ko po, wala sa loob kong itago yun dahil gusto ko talaga mag-straight. Gusto lang niya mag-overtime talaga. Pero likas sa puso mo yung pag hindi iyo, hindi mo kukunin. Opo, ma'am. Yun ang palaki sa inyo. Opo, ma'am. So never ka nag-isip na kumbaga mang-isa sa kapwa? Ay, hindi. Or yung hindi mo pera na nakawin mo? Ay, hindi. Pag walang nakatingin? Never talaga? Hindi po, ma'am. Kung meron kang 1.2 million pesos sa buhay mo ngayon, sa tingin mo, ano ang mababago sa buhay mo? Anong magkakaroon ka? Siguro yung bahay namin. Inuupahan nyo ba? Opo, ngayon, ma'am, hindi na po kasi parang pinatira kami nung dati po, pa namin yun. Nung kami nagpatayo nung bahay, Napatayuan nyo naman, oo. opo, pero hindi namin natapos. Kasi nung time na yun, yung kuya ko sa construction nagtrabaho. Ayun. At saka bata pa sila noon eh. Ngayon natapos na. Hindi na namin naituloy. Dahil kulang na. Opo. Oo. Pero ano naman kayo? Yung may bubong? Meron naman pag po. umuulan, di kayo nababasa? Hindi naman po, okay, ma'am. Okay. Ang sweldo mo sa isang buwan, 9,000 pesos. Opo, ma'am. Saan nagmula ang pambihirang honesty mo? Bukod dun sa nung araw na yung gusto mo lang talaga mag-straight na overtime, pera din yun eh, di ba? Kaya ka nagsa-straight, sabi mo, kulang ang kita. So, saan mo nakuha ito? Palaki talaga sa inyo? Or hindi mo kaya gawin? Hindi ko po talaga kaya gawin. At saka yung nanay ko po kasi palasimba. So sa simbahan din po kasi nagsiserve. Tsaka ako rin po kasi palasimba rin po ako. So may takot din po ako sa Diyos na yung ganong klaseng bagay, hindi ko pag-aari, hindi ko dapat ariin. So, sinuko mo ngayon dun sa customs Opo. official na, alam niyo po ba mga kapatid, hanggang ngayon wala pang nagkiklaim ng 1.2 million. Siguro, ang inisip ng may-ari, naku, nahulog na, nawala na, never ko nang makukuha yon. Ano ang naging reaksyon ng pamilya mo nung malaman nila yung ginawa mo? Naging masaya po sila. Hindi ko naman sila... Hindi nila sinabing, ba't di mo inuwi? Hindi ganon? Ay, hindi po. Kasi Galing naman. nung nag-text po yun, hindi ko naman po kasi sinabi sa nilang nakapulot ako eh. Ay, kaya naman pala. So, Pero, nalaman na lang nila nung napanood nila sa TV kasi naipalabas po yata. Oo. Nagulat ka rin. Opo. Parang gano'n, hindi ko po inaasahan na gano'ng kabilis yung magiging reaction nila. So, nung nalaman ng mga kapatid ko at ng nanay ko, parang natuwa sila. Wala man lang nagsabi sa kanila, sana tinago mo na lang yung tono. Kaya, wala talaga. wala po. Ang sabi po nila, maganda daw po yung ginawa ko. At least daw, sa pamilya namin, meron naging ganito. Kasi first time lang mangyari daw yung ganito eh. Kung ako lang ang makakapagbigay sa nila ng yung pangalan namin, naging naiangat ko. Nakilala kayo Opo. ng mga desente at Opo. matapat. Opo, ma'am. Actually, kung may negosyo nga ako ngayon na iba, kukunin kita eh. Ngayon din eh. Dahil Salamat ganyan po. ang kailangan kong mga tao. Thank you, ma'am. Ayan. Sa ating pagbabalik po, merong magpapasalamat kay Jennifer. Alamin po natin kung sino sa kasama mo kapatid sa aming pagbabalik. Nakakatatlong kain naman kayo sa isang araw. At Minsan, opo. Minsan naman, oo. Kung minsan, hindi.